morning, aking mga kaibigan at mga kapatid. At it's breakfast time na naman sa workplace ko at syempre, flex ko lang yung asawa ko na napaka maalalahanin at maasikaso. Tingnan nyo lang, pinagbaon niya ako pinagdala niya ng thermos dito sa room ko kasi halos ito na yung tambayan ko, hindi na umaas dito. Students lang yung pumupunta dito. At ngayon ay free time ko, ako ay pinagdalan din ni Mrs. ng ginger tea at saka sugar, mga sugar na yan. So, isang sugar lang sapat na. Yan, so pakita ko sa inyo yung aking gagawin. Hindi ko alam kung gaano karami, hindi ko na itanong. Pero try natin yung isang kutsara muna or dalawa. Mukhang natamis na siya, naamoy ko may ano siya. So, lagyan natin ng mainit na tubig. Haluin. Bango. So matamis na siya, hindi na kailangan ng sugar. Kailangan tayo masyadong matamis. Hindi ko na siya lalagyan ng sugar kasi matamis na siya. At syempre, meron din ako ditong oatmeal. Bigay ni Mrs. Nilagay niya sa mga zip para hindi anuhin ng insekto. At ang pinaka-special, kaya makainin yung oatmeal ko ngayon, kasi gumawa ang Mrs. ko ng special na sandwich. Sandwich na style na Thai. Yan, iniiwan ko pa dito sa para maging triangle. So hindi na hiniwa ni Mrs. kasi wala rin ng kutsilyo dito sa room ko. So kakainin ko na lang siya ng buo. Excited ako sa breakfast ko. So, ayan yung aking sandwich. Toasted siya. Toasted, mabango. Tapos nilagyan niya ng palaman na siya rin ang may gawa. Siya gumawa niyan. Cheese, may konting ham, carrots, mayonnaise. Gawa niya rin yung palaman na yan. So, samahan niyo po sa pag-breakfast ulit. Amen. Thank you, Lord. Kakainin siya lang sabay-sabay kasi may palaman din siya na egg sa gitna. So hindi siya pwedeng paghiwalayin, kakainin siya ng buo parang burger. So busog ako dito. Ayan, pinas forward ko na lang, ang dami, laki. Hindi na ako maglalunch nito. Malapit ko ng matapos. Talaga ng gawa ng Mrs. Ayun yung Mrs. kahit na magkaya kami ng school, naalagaan pa rin niya ako, naasikaso niya pa rin ako. Tulungan naman kami kasi wala naman kami ginawa kundi maghanap buhay. Pag uwi, hanap buhay ulit. Ganon. So, pagka ang isang asawa ay regalo ng Diyos, blessing talaga siya.
pagka blessing, mas malamang yung saya, syempre nandun yung hirap, nandun yung struggle. Pero pag may katuwang ka, gumagaan. Katuwang na nagkakaisa kayo, tutulungan. Yun naman talaga yung design ni Lord kay Adan at kay Eva. Binigyan ni God si Adan ng kapartner para maging katuwang, hindi katunggali. So, pati yung tsaa, ang sarap. Nakaligtas ako sa kape ngayon. Good for me kasi nakaiwas ako sa kape dahil binigyan niya ako ng ginger tea. Nabuti rin sa lalamunan. Kaysa na kayo may tunog kasi mas masarap humigop ng mainit pag yung pinatutunog yung ganito. So yun nga, share ko lang na kaming mag-asawa 26 years ng kasal, pero hindi kami nainip, hindi namin alam, hindi namin naramdaman na gano'n na pala kami katagal. Hindi namin namalayan na malalaki yung mga anak namin, mga adults na, pero feeling pa rin namin sa isa't isa, mga bata pa kami at kasalukuyan pa rin natututo sa buhay. Paano dumiskarte? Dumating sa buhay namin yung sobrang hirap na wala kaming umiiyak yung anak namin, wala kaming maipainom na gatas, wala na rin gatas si Mrs. na maibibigay, tapos wala rin kaming pambiling gatas, pero pareho na kaming teacher noong time na yon. Struggle talaga is real kasi hanap kami ng mga bote, bakal, sa bakuran namin pwede ibenta, tapos yung mapagbebentahan namin 20 pesos lang, hindi sapat para bumiling gatas, yung mga ganong struggle. Pero naranasan din namin na binabaha kami, napuputulan ng kuryente, tapos babatuhin pa kami ng mga kapitbahay, o madilim yung bahay namin. Naranasan namin na dahil naputulan ng kuryente, nagkandila, at yung kandila nakatulugan namin, nasunog yung mga diploma ko, nasunog yung mga transcript ko na yun, humingi na lang ako ulit ng bago. Lahat, halos pag nagkakasakit yung mga bata, grabe yung mga struggle namin. Pero ang ginawa namin ni Mrs., nagpray kami, lagi kami nagpipray, umiyak kami sa Lord. Lord, gusto naming maayos yung buhay namin, makalaya sa kahirapan. Yung kami naman yung tumulong sa iba, kami naman yung baliktad naman, hindi yung kaming kinaawaan or tinutulungan, kami naman yung tumulong. So ang galing ni Lord, yun nga, dumating time na nag-abroad kaming pareho at hindi man kami yumaman, hindi man kami nagkaroon ng mga malaking bahay katulad ng mga ibang nag-abroad, pero karoon na bigay namin yung magandang edukasyon sa mga bata, yung magandang paaralan, yung lahat ng needs nila na ibigay naman namin, yung mga basic needs nila, at kahit papano nakakatulong naman sa aming magulang ay padala sa mga pangailangan. Yun naman talaga yung nagagawa nating mga OFW, na kung may opportunity na makapagpadala, kagalakan natin yun. Yun yung joy natin na maging maibsan yung problema ng ating kapwa. At yun naman yung prayer natin na balang araw kami naman yung tumulong. So, meron pa rin kaming struggle sa ngayon. Pero yun nga, habang tumatagal, nawawala na yung pag-aaway kasi more on prayer kami pag kami problema. Nawawala na yung tatakbo kami sa may mauutangan kasi kami pinipray namin na kami naman yung magpautang, kami naman yung tumulong at maging self-sufficient, maging matatag na financially. So, going na kami doon, papunta na kami doon at yun, sinisipagan lang namin mag-asawa, trabaho ng trabaho. After ng school work, ng pagtuturo sa school, uwi kami, tutor uli, trabaho uli. At si Mrs. naman maraming alam, nagluluto.
So pag may opportunity, magtitinda siya ng pagkain, tinda namin sa kapwa namin Pilipino, mga Filipino food, gano'n. So higit sa lahat, importante na sa pamilya ay sa mag-asawa, sa relasyon, ay nandoon ang Panginoon sa relasyon natin para hindi mawasak yung ating pamilya. Kasi maraming magwawasak, naghahangad na mawasak tayo. Una na din ang kaaway natin, pangalawa yung ibang tao, at pangatlo, tayo na rin mismo sa sarili natin. Yung maaaring sumira sa pamilya natin pagka yung nakakita tayo ng iba na sa tingin natin mas maganda, mas maayos, mas mabuti, pero pagka nagkaganon, sira talaga, wala talaga may. Lalo kapag nasa ibang bansa tayo, maraming tukso. So yun, going strong pa rin kami at walang pwedeng makasira dun sa ginagawa ni Lord, na kapag si Lord, sabi nga, si Lord yung builder ng pamilya at ng house, hindi masisira kung ano man. Pero pag ang Panginoon nandoon sa ating relasyon, sa ating pamilya, at sa lahat ng ating ginagawa, si Lord mismo yung magbibless at mag-iingat sa magpuprotekta sa relasyon at sa ating ginagawa sa buhay. So, salamat po na sinamahan nyo ulit ako sa breakfast at kwentuhan natin. Kahit pa paano ay nakatulong ako, nakapag-share ng motivation, inspiration, God bless your family po. Mag-revive. Huwag po nating pababayaan ang ating asawa, alagaan natin, huwag tayong puro paalaga lang, tayo rin matuto mag-alaga, magsipag mabuti, mahalin ng mabuti ang sariling pamilya. At higit sa lahat, sama-samang maglingkod sa Panginoon, sama-sama na bigyan galang, bigyan ng kaluguran ang Diyos na nag-iisa, na naglikha sa atin at nagmahal sa mga walang kapantay at walang kapalit. So, to God be the glory po. God bless po sa inyo at dyan na palagi pong sumusuporta at nanonood ng aking mga vlogs. Bye-bye. God bless everyone. See you po.